Yan, hello guys. So, welcome to my scratch paper tutorial series. Yan. So, ito ang topic natin for this video is yung tinatawag na DST formula. Yan. So explain ko muna sa inyo kung from the start. Yeah. So, yung D, yan, no? Yan yung distance. Okay, so ginagamit to sa navigation. Tapos yung S naman, syempre, speed. And then yung T equals time. Yan. So, yung tatlong information na yan, yan ang kinakailangan nyo para makapag-calculate ng tamang ETA kapag tinanong kayo ni Kapitan, kapag siya ay nangihingi ng ETA sa inyo. So, ang formula niyan is like this. Kumuha kayo ng bilog, hatiin nyo sa gitna, hatiin nyo yung ilalim sa dalawa. So, yung D sa ibabaw, yung S sa may left side, at yung T naman is sa right side. So napaka-simplified lang nito para hindi kayo malilito, no? Pagka once na ma-visualize nyo to, hindi na to mawawala sa isip nyo. Okay, so paano ba to gumagana? So kapag halimbawa, ang kinakailangan nyo is distance, no? Ang formula na gagamitin nyo is tatakpan nyo yung D kasi siya yung nawawala. So yung S tsaka T yung matitira. So ang ibig sabihin yan, itong dalawa na to, i-multiply mo. S times T. So distance is equals to speed times time. Yan. So ganun siya. So parang halimbawa naman, ang kinakailangan mo ay speed, no? Speed ang kinakailangan mo. So ang magiging formula mo naman ay syempre speed, tatakpan mo yung S, D over T. Yan. Yan. So tatakpan niyo yung S. So distance divided by time. So yan ang formula ng speed. So kapag naman ng time ang nawawala, so ganun din, takpan niyo yung time para ang lumabas is yung D tsaka T, yung S, no? So magiging formula naman yan is distance, yan, di ba? Divided by speed. Ayan. So, ganun lang kasimple ang formula, guys. Okay. So, ganun lang siya kasimple. So, lagyan natin siya ng konting given, na numerical given. For example, kunyari, ang hinahanap ni Kapitan is, let's say, speed to use. No? Kunyari, bibigyan ko kayo ng senaryo. Kunyari, yung barko nyo naka-anchor. Okay? So ngayon, sa anchorage position ninyo, papunta sa pilot station. Ayan, pilot station. Hindi ko kasi nakikita guys, natakpan ng camera. Pilot station. Ay, kunyari, meron kayong 10 nautical miles. Ayan, di ba? Ngayon, ang tanong ni Kapitan, anong oras kayo aalis? Kung ang, kunyari, ang pilot ninyo naka-schedule, kunyari ang pilot boarding time ay naka-schedule kayo, let's say ng 0900 ngayong araw, diba? Eh ang oras nung tinanong ka ni Kapitan alas 6. So ibig sabihin from 6 to 9 meron kang 3 oras pa na natitira. Pero hindi naman ibig sabihin na alas 6 ka aalis kasi doon ka tinanong ni Kapitan, ang layo. 3 oras pa yan guys, tapos 10 nautical miles. So ibig sabihin sa basic principle, sa isang oras natatakbo ka ng 10 knots. Ibig sabihin, isang oras lang kailangan mo, no? So po pwede mo nang gamitin yung formula mo na yung distance mo kasi is given na, di ba? Yung speed mo, syempre nakokontrol mo naman yan through sa telegraph. So alam mo natatakbo ka na yun ng 10 knots, tapos ang inyong distance is let's say 10, tulad sa given 10 miles. So kung tatakbo ka ng 10 knots, isang oras lang ang kailangan mo. So sa formula na to, na picture out mo na kaagad, na po pwede kang umalis ng alas 8 ng umaga, 08:00. So hindi ko na lang masyadong pinahirap yung explanation na whole hours para mas madali yung intindihan. Kasi kaya ako to ginawa para mapasimple yung pagpapaliwanag. Hindi para pahirapan kayo at gawing complicated. Yung iba kasi ganun ginagawa, no? Pinapa-complicated para
magmukhang smart yung nagtuturo. Dapat hindi ganoon. Dapat pasimplehin niyo. I-level niyo yung sarili niyo dun sa tinuturuan. Kasi nga, hindi pa nga nila alam. So, bigyan niyo muna sila ng mga easy example tulad ng ginawa ko. Okay, so ngayon, meron ka na ngayong oras na expected na aalis kasi nga, dahil sa formula ginamit natin. So, hindi ibig sabihin, ang ibig sabihin dapat, sa alas 8, ay ready na yung barko mo, dapat ikaw ay underway na. No, dapat na kapag ikaw sa oras na yan, dapat ang barko mo pwede ka na magbigay ng engine. Okay, so ngayon syempre meron pa yung ibang parameters, no? Kunyari alas 8, ilang oras ba kinakailangan ng engine para mag-prepare para sigurado sa alas 8 naka-high up anchor na kayo at kayo ay ready to sail na. So syempre i-atras mo ngayon yan. So ang magiging oras ninyo ng 1 hour notice sa engine, syempre 1 hour before dumating yung pick up time. So alas 7 kayo magigising ng engineer. So ipe-prepare nila yung mga dapat nilang i-prepare sa engine room. Tapos ikaw naman bilang officer sa bridge, ipe-prepare mo din yung lahat ng mga equipment natin sa navigation at sa mga pag-anchoring. Yan. Pati yung mga tao nagigisingin, di ba? Sino-sino ba mga ginigising? Normally si boson plus OS. Minsan kung kasama niyo yung chief officer ninyo sa paghihibap ng anchor, syempre plus master. Kasi si master nandoon yan sa bridge. Okay? So itong tatlong to, pwede yang pumunta sa proba. So kailan sila pupunta? So depende ulit. Gaano ba katagal kayo magbira ng anchor? Kunyari ang anchor ninyo, nagre-record kayo ng 15 minutes para ma-hib up from static anchorage. No, halimbawa hindi nyo pa ginagalaw yung anchor ninyo, no? So kinakailangan nyo ng 15 minutes para ma-hib up lahat ng chain at saka ng anchor. So ibabawas mo lang ng ibabawas yan. So magigising kayo ng alas 7, di ba? Tapos sabi natin 15 minutes bago mag-angkla. So gisingin mo yung mga tao ng 07:30. Oh, sabi mo sir, 15 minutes lang. Syempre magkakape pa yan. Lagi niyong tatandaan, magkakape pa yan, no? Hindi basta-basta gigising yan, magbibihis pa yan. O lalo na kung cold weather, guys. Kung cold weather, medyo i-consider nyo rin yung preparation time ng mga tropa kasi mas maraming isusuot na damit yan. So by 07:45, no? So ibig sabihin dapat nandoon na sila sa windlass, no? Nandoon na sila sa anchor station. Yan, si kapitan ganun din, 07:45 dapat nasa bridge na. Hindi na mas malilate pa dyan. Minsan yung mga ibang kapitan, syempre siya naman ang gumawa ng scheduling na yan. Mga alas 7 pa lang si kapitan dito na yan. Kakapi-kapi na yan sa bridge. So ano pang ginagawa ni kapitan? Sinosurvey niya na yung sitwasyon sa labas kung saan siya liliko. Yan. Tsaka syempre si apat, no? Kunyari ito yung chart natin, no? Kunyari ito yung chart. Let's say ito yung anchorage position ninyo, no? Tapos ito yung pilot station. Kunyari dyan yung PS pilot station. So kung titignan nyo direct, yan yung course ninyo, no? Course. So normally hindi naman dyan nakaharap yung barko nyo. Minsan dito nakaharap yan. Ganun yan, no? Ganun siya. Dito yung angkla, yung barko, no? Pag ganun. So iikot pa si kapitan. Minsan may mga naka-anchor din dito, naka-anchor din dyan. So lahat yan dapat pagka yung kapitan ninyo smart, maaga pa lang tinitignan niya na yan kung ano yung best action to take, di ba? Kung dito masyadong masikip, kung mag-starboard siyang gano'n, no? Gagawin niya. So pwede rin ako kung ako yung nasa sitwasyon, no? Aatras muna ako, parang kotse ba? Parang kotse. No? Habang bumubira ng angkla kasi aabante ka dyan so mapupunta ka na ngayon dito, di ba? Ngayon pag ganun katatama ka na ngayon dito, so gagawin natin, aatras tayo pag ganun. Tapos tsaka tayo magbibigay ng ahead movement para makapunta sa pilot station. So yun yung mga dapat i-consider natin, no? Kita nyo dito lang tayo nag-umpisa, no? Pero ang haba ng mangyayari. Alright, abangan nyo yung mga susunod na vlog natin sa scratch paper tutorial. Alright.